Yan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, bakit napakaganda, napakagwapo mo yun? Okay, dalawa lang po ang nilikha ng Diyos maganda at gwapo. Wala pong sit-sit na libang-bang. Okay, gusto ko pong pag-ibig yung lahat na nanonood sa online. Yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa aming lahat. At ngayon po ay, ang ating topic po ay napakaganda kasi nga, declaration po ito ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Nagkaroon na ba ng declaration ng Panginoon sa iyo? Na sa buhay mo, as a follower of Christ. Kasi pag hindi natin naiintindihan yung ating buhay as a Christian, hindi natin naiintindihan, pupunta tayo sa church na lahat ng ating gagawin ay obligation. Hindi siya service to the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya ngayon, umaga, ang ating topic po ay come and follow me. O halika at sumunod ka sa akin. Last Sunday, ang topic natin ay diniklar nga ng Panginoong Hesus na the kingdom of God is at hand. Nandito na ang kaharian ng Diyos. Alam niyo po ba, bago po nag-ministeryo ang Panginoong Hesus, nagkaroon muna siya ng na-overcome mo na ang lahat o na-surpass mo na niya ang lahat ng weaknesses ng human. Ano bang number one na weaknesses ng human? Food. 40 days and 40 nights yan nag-fasting sa wilderness. At maraming tukso ang inabot niya. Kaya nga, pag ikaw minister na hindi mo na-surpasses yung weaknesses mo as a human, ibig sabihin, prone ka pa sa lahat ng mga temptasyon. Prone ka pa na to distract your focuses on the Lord. Kaya nga sabi nga ng Hebrews 12:2, di ba? Sinabi ng Hebrews 12:2, focus your eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Kaya ngayong umaga, bigyan natin ng pansin, bakit naging matagumpay ang ating Panginoon Hesus? 100% human lang naman siya. Pero ang Diyos ay nagkatawang tao, pero hindi niya ginamit ang kanyang pagiging God to minister or to overcome the human weaknesses. Kaya ngayong umaga, ay bibigyan natin ito ng pansin. Basahin po natin ang Matthew chapter 4, verse 19. Sige po, tumayo po tayong lahat. Basahin natin sa wikang English at sa wikang Tagalog. Sabi nito, sabay-sabay, come, follow me, Jesus said, and I will send you out and peace for people. Sa Tagalog naman, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga maging isda ng mga tao. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Salamat ang Diyos sa isang pribilehyo na nandito kami sa church at bigyan mo ng pansin ang aming mga weaknesses sa aming mga buhay. Lord, tulungan mo po kami dahil lahat kami ay mga servant. Wala pong natatangi sa amin, kundi kami ay magiging matagumpay lamang kung kami ay lubusang nagpapasakop sa iyong kalooban. Kami ay lubusang nagtaas sa iyong pangalan ng Diyos. Kaya tulungan mo kami sa bawat sitwasyon na kami maging matagumpay dahil ito'y napagtagumpayan mo na ang kailangan lang naman namin ay panghawakan ang iyong tagumpay upang ito ay mapasa amin. Salamat po Diyos sa umagang ito. Ito ang aming samang dalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi? Amen. Amen. Tayo po yung mga una. Ngayong umaga, dito nga po sa ating pinag-aralan, si Jesus Christ po ay nagdeklara pagkatapos ng 40 days and 40 nights ay hindi na siya nanirahan sa Nazareth kundi nandoon na po sa Capernaum sa may lawa ng Galilea at siya nga po ay nagdeklara na nag-start na ang kanyang ministry dahil na-surpass na niya yung human weaknesses doon sa 40 days and 40 nights na nagpapasting siya. Yun po ang preparation niya sa ministry. Lagi nagtitanda
ang ministry ay mayroong preparation because our battles not belongs to us. The battles belongs to the Lord. Kaya nga sabi ng Ephesians, our struggle is not against flesh and blood, but against the ruler and the principalities of the air. Ibig sabihin, yung kalaban natin, hindi yung katabi mo. Yung kalaban natin, hindi yung mga marites. Yung kalaban natin, hindi yung mga tao na naiingit sa iyo. Yung kalaban natin ay mga spiritual forces na gusto kang pabagsakin, gusto kang sirain, at gusto kang i-down para ikaw ay hindi na makapag-ministeryo sa Panginoon. Kaya dito po sa ating pag-aaralan ngayong umaga, bibigyan natin ng pansin. Declaration ni Jesus Christ, magsisi na kayo sapagkat nandito na ang karya ng Diyos. Repentance is recognizing the holiness of God and His provision. Lagi natin tandaan, pag sinabi ng Biblia na repentance, ibig sabihin, gusto ng Diyos na ma-recognize mo yung kanyang kabanalan, and God is a holy God, and we are the sinner. Kaya nga dito, sa ating pag-aaralan ngayon, after na nagdeklara si Jesus Christ na magsisi na kayo sapagkat nandito na ang kaharian ng Diyos, pumili siya ng mga tao na maging kasama niya sa ministry. Tanong mo katabi mo, sigurado ka ba pinili ka dito sa GCN Malabon o GCN Kabutas para maging makasama sa ministry? Kasi kung pinili tayo, proud tayo kasi kayo yung mga binigyan ng Diyos ng pagkakataon to serve. Kayo ang binigyan ng Diyos ng pagkakataon to exalt the name of God. Kaya sa isang bagay na dapat natin maintindihan, itong declaration ng Panginoon Isus after ng kanyang 40 days and 40 night fasting ay pinapakita niya na ang mundo ay walang diretsyon. Bakit? Repentance. Walang tamang idea regarding the relationship with God. Kaya nga dito, sa sinabi ni Jesus Christ sa 4:19, naglalakad po siya sa lawa ng Galilea at nakita niya yung mga fisherman. Diba? Mga fisher, pag sinabing fisherman, ito yung mga tao na dalubhasa sa klima ng dagat at klima ng pangingisda. Yan. Alam niyo ba, yung mga isda na huhuli lang yan, pag, sabi nga, maraming huli pag yung hindi masyadong maliwanag. Kaya dito, alam nila yung klima. Pero, ang sabi nga dito sa ating pinag-aralan, sabi ng Panginoong Hesus, come and follow me. Sa tingin mo kaya, sino yung tao na magkakaroon ng tinatawag na kagad-agad pagtitiwala sa isang tao? Come and follow me. Diba? Mahirap. Mag-invite tayo, di ba? Hirap. Kung-questionin nila yung ating integridad, so questionin nila yung ating position. Bakit mo ba ako in-invite? Ano ba ang mayroon ka na wala ako? Simple lang, yung ating invitation, yung wala ka na mayroon ako relasyon at Diyos na pwedeng magbago ng buhay. Diyos na pwedeng mapagkatiwala. Ito yung sitwasyon. Sa sitwasyon po ng history ng Israel, matagal na nilang inantay yung Messiah, yung tagapagligtas. Kaya, nung sinabi ng Panginoong Hesus sa mga fishermen nila Pedro, come and follow me, and I will make you a fisher of men. Mayroong kapangyarihan because Jesus surpasses all human weaknesses after 40 days and 40 nights doon sa wilderness. Kaya kung titingnan natin ang ginagamit ko ng word dito ng Panginoon Hesus ay yung tinatawag na metaphorical fishing. Yung ibig sabihin, hinahintulan. Yung metapora, na ginagamit ko ito ni Jesus uses fishing as a metaphor for evangelism and discipleship. Ito po yung figure o bilang ng pagsasalita. Diba? Na bilang ng pagsasalita,
which a word of praises applied to an object of action. Para ipakita doon sa isang bagay o isang sitwasyon o pangyayari. Kaya sa ating pag nilay-nilay ngayong umaga, ang metamorphosis o metaphorical word ay isang word na makikita natin na figure o bilang ng pagsasalita. Pag sinabi naman yung metamorphosis, yung pagbabagong ano. Pangalawa po, nakikita natin dito yung calling and commission. Calling and commission. Jesus invited followers to join Him in His mission. Kaya nandito tayo, bakit tayo pumunta pag Sunday? Bakit may mga creative tayo sa church? Because Jesus invited us to do His mission on earth. According to the Great Commission doon sa Matthew 28:18-20. Hindi natin dapat baliwalain ito kasi yung purpose ng Panginoong Hesus para magkaroon tayo ng makibahagi sa kanyang mission is to understand our purpose in this world. Ang purpose mo, tingnan mo yung katabi mo, hindi tagabutas ng kukuhan. Ang purpose mo ay hinangin ka ng Diyos upang ang buhay mo ay gamitin sa mga tao na kapaligid sa iyo. Pamilya mo, anak mo, kapatid mo. Yun po ang purpose ng Diyos kung bakit tayo nilingan, kung bakit niya pinakilala sa atin yung kanyang bundok na anak. Dahil nais ng Diyos na maging bahagi ka sa kanyang pagkatawag at bahagi ka sa kanyang komisyon. Pangatlo, makikita natin dito, transition from old life, leaving old occupation. Iniwan ang dating trabaho. Ano bang dating trabaho? Fisherman. To become a fisher of men. Diba? Para magiging mangingisda ng tao. Diba? Ibang position naman, diba? Madali lang mangisda. Pag maraming isda, pag hinagisan ng lambat, wala na siyang pagkakataong tumangki. Pero yung tao, ang hirap kumbinsihin pagdating sa salita ng Diyos. Kung wala ka o hindi mo na-surpass yung spiritual o yung human weaknesses, you have no power to minister. Kaya nga, dito, sa ating pag-aaralan ngayon, transition from old life, living occupation for a new purpose. Ano ba yung new purpose ni God? Alam mo ba, bakit mayroong Bible? Para i-continue yung ministry ni Jesus Christ kahit mayroong kang trabaho. Kasi kahit trabaho mo, gagamitin mo yan for the glory of God. Sino dito na alam ng company mo na Christian ka? Sino dito na alam ng mga tao sa paligid mo, kapitbahay mo na Christian ka? O alam lang nila nagwawala ka? Gusto natin makita yung tamang designation ng Panginoon sa ating buhay na we are Christian and we are called by God to do His mission. Ang mission niya ay hindi siya mag-consumption sa iyo. Diba? Ang mission niya is to reach out the people around you. Ay, hindi siya magbibigay ng iyak si Lord sa nag-consumption siguro. Bakit? Kasi hindi tayo natututo sa buhay. Kaya, ngayong umaga, yun po ang mga meaning. Layunin kung bakit nangaral si Jesu Cristo. Kasi pag hindi natin intindihan, sino dito, napupunta ka lang sa church kasi, nakakahiya naman sa kanila. Pag Sunday, kailangan na sa church ako para mapupuri ako sa Panginoon. Yung hindi yan nakapumos. Di ba? Nung sinugo ng Panginoong Hesus yung 12 alagad, yung 72, umuwi sila. Natutuwa, Lord, maging mga diablo o mga masamang espiritu ay natatakot sa amin. Talagang umaalis doon sa mga inalihan ng demonyo at lahat na may sakit ay pinapagaling namin. Bakit? Sabi ni Jesus Christ, huwag kayong matuwa dahil yung
Napalayas yun pa sa mga espiritu. Huwag kayong matuwa dahil marami kayong pinagaling. Huwag kayong matuwa kasi ginagalit kayo sa kingdom of God. But rejoice because your name is written in the book of life. Yan po katotohanan. Naisulat na ba yung ating pangalan sa buhay ng langit? Yun po ang dapat natin bigyan ng pansin. Kasi pag hindi pa nasulat yung ating pangalan sa aklat ng langit at ikaw ay mayroong pang pride dito sa church, you will not be yours to our Father. Hindi ka gagamitin. Kasi ang isang taong may pride, hindi yan gagamitin dito. Tingin mo ikaw magaling. Tingin mo ikaw ang the best. No. Papalitan ka ni Lord because your heart is not okay for Him. Marami. Kita tayo. Diba? Si Isaiah, si Elijah. Sabi ni Elijah, Lord, ako na lang natitirang prophet. Ako na lang ang natitirang nakipaglaban sa iyo. Sabi ni Elijah, ako na lang, Lord, wala nang iba. Balik ka. Mayroon pa akong 700 mga 7,000 ba yun? O, na hindi lungkot kay Baal ng mga lalaki. Minsan, akala natin tayo lang. Kaya nagmamalaki ka, but no, but God knows everything na mayroon siyang mga tao na nilaan para sa iyong pagmamalaki. Pwede kanyang palitan at pwede niyang gawin yung hindi mo nagawa sa pamagitan na magagawa yun because you are not okay. Your heart is not okay for Him. Mga magulang kong kapatid, ang layunin po ng ating Panginoon sa pagtawag sa mga alagad, nakalagay dyan, ay to recruit disciple for Jesus ministry. Dito sa church, ang hirap mag-recruit ng mga leaders kasi gusto nila na maayos ba yung sa kamera. Pwede tayo natin. Parang gusto natin. Artista ang dating natin, mga Alden Richard. Diba? Piolo Pascual. Pero yung sinasabi, gusto natin kasi na ano tayo, pag dumaan tayo, nahahawi na yung tao. Hindi po gano'n. Ang ministeryo ay hirap. Sabi ko nga, kay Kapitán Claro, dahil nag-uusap-usap sila dahil sila na-assign sa Dulwats last Saturday. Siya lang nandun sa church. Sabi ko kay Kapitán Claro, congratulations. You overcome your leadership. Kasi, minsan nagsusunod sa'yo. Diba? Minsan, nagbingi-bingihan lang yan, pero alam nila. Kasi pag hindi mo na-surpass yung human weaknesses, wala kang commitment para sa Panginoon. Saan matulog sa ganitong umaga, diba? Sarap! Diba, lalo na ngayon, may pista sa mundo. Pwede siya makikain doon, diba? Ano ibig sabihin ko? Itong recruitment for discipleship para sa ministry ni Jesus Christ ay dapat magkaroon tayo ng kaliwanagan na maunawaan mo na ginagawa ni Jesus Christ ito because mayroong kapahamakang narating at mayroong mga tao na dapat mangaral sa buong mundo upang ibalita na mayroon ng kaligtasan kung ikaw ay magpasakop sa kanyang kalooban. The good news is Jesus died for you. The good news is Jesus forgive you. The good news is you have eternal life. If you accept Jesus as your Lord, personal Savior. Ito po yun. To emphasize the importance of evangelism. Napakalaga po na mangaral. Pero kung tayo ay walang goal sa ating buhay, na ipanalangin yung ating kapwa, ipanalangin yung ating mga kamag-anak. Naalala ko tuloy nung ako ay bagong Kristiyano sa Maynila. 10 years ako rin umuwi sa probinsya. Nagliwaliw sa buhay. Nung mandito, nung barkada. Pero nakakilala ko sa Panginoon, umuwi ako sa probinsya. Maliit pa yan si Ariel? Hindi naman maliit na maliit. Ibig sabihin, sabi ko, Kristiyano kasi ako eh. Naging Kristiyano, nakita ko yung needs na i-evangelize yung aking pamilya. Kaya nung pag-uwi ko, yung kapatid ko si Ate Nila, ay alagang baboy.
Pinawitan po, pwede bang litsunin natin yan? Kasi kailangan po mag-gather ng mga kamag-anak at mag-invite na isang pastor ng Assemblies of God para magsalita. Ipangaral mo kayo salita. Kasi na doon yung concern ko, na ayaw ko na ako lang ang pupunta sa langit at ang lahat ng mga kamag-anak ko ay pupunta sa impyerno dahil hindi na nalaman ang kaligtasan pala ay kailangan ipaabot sa kanya. Ang babala pala ay kailangan ipaabot sa kanya na si Kristo lang nakapagligtas. Hindi ang Santo Niño, hindi ang anumang repulto, hindi ang anumang religion. But Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya gusto ko maintindihan ng tao. Kaya nangyari po. Kaya nung pagbalik ko sa Maynila, panatag ng kalooban ko na wala na may dahilan sila. Hindi ko i-share yung kaligtasan at buhay wala. Kaya, to emphasize the importance of evangelism, gamitin ka ng Diyos para ipaabot ang mabuting balita. Natutuwa ako dito sa church kasi mayroon tayong tinatawag na mga hero. Yan si Mikey. Talagang ini-invite yung mga tao. Ito yung mga kailangan dito sa church, yung mga in-invite yung mga tao para makarinig sa salita ng Diyos. Ito yung kailangan natin, yung kanilang buhay ay kailangan to encourage people, to connect people para makakilala sa Panginoon. Kaya nga, emphasizing the evangelism is very important sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Kasi nga, ito nga po ang ministeryo ng Panginoon Jesus na kailangan natin maunawaan. God is our number one supporter pagdating sa evangelism. Pangatlo, to demonstrate Jesus' authority. Kasi pag hindi ka nag-involve sa ministry, hindi mo maranasan na mayroon palang kapangyarihan si Jesus na ibibigay sa bawat isa sa atin. Ang kapangyarihan niyan, ang kapangyarihan to destroy, to dismantle all kinds of evil in the life of the person, in your life. Kaya nga, dito, to demonstrate Jesus' authority, ay napakahalaga po ito. Di ba? Gagawin ko kayong mangingisda ng tao. Pag ginawa mo mangingisda ng tao, ibang transition of life, mahirap po yun. Yung dati mong hindi ginagawa, mahirap. Oo, sasabihin, ayaw ko pong makipag-usap ng tao, mas mabuti yung isda, kausapin ko na lang, kaysa tao. Diba? Marami ko tayo marinig na gano'n. Hindi ko pa siya marunong. Alam mo ba, pag you are called by God, at kung ikaw ay nandito sa church, yan ay isang palatandaan na nandito ka sa church dahil gusto ng Diyos na hubugin ka, i-encourage ka, na may kapangyarihan ka kung gamitin mo for the glory of Christ. To minister a person, to minister other. Ano bang dahilan? Ang dahilan po, reason, bakit kailangan ni Jesus Christ na maraming mga tao na magmimisyon na tinawag niya calling and commission. God's plan for humanity is salvation. Ang sabi diyan, ang plano ng Diyos sa sangkatuhan, bumagsak si Adan at si Eva sa kasalanan, nag-provide kaagad ang Diyos ng isang propesya na mayroong ipanganak upang iligtas ang tao sa pagkakasala. Kaya nga, kung hindi natin maunawaan itong provision ni God, itong plano ng Diyos para ikaw at ako ay magkaroon ng bahagi sa pagmiministeryo o sa pagmimisyon, hindi natin maunawaan na mahal pala ako ng Diyos, mahal ng Diyos ang aking kamag-anak, mahal ng Diyos ang aking komunidad, mahal ng Diyos ang aking bansa, mahal ng Diyos ang lahat ng tao, kasi mayroon siyang plano upang iligtas sa kapahamakan. Los Angeles, California ngayon, ang dami yung mga nagbibiro na host. Di ba? Nagsisina, nag-apologize na sila. Kasi nakita nila na yung kanilang karunungan ay nagiging mangmang kung kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Minsan, tingin natin marunong tayo, pero mangmang ka unless Diyos
you serve or you trust the Lord, the God of the universe. Biro mo naman sabihin mo, the godless stuff. Hindi ka ba natatakbo? Wala pa lang Diyos ha? Eh, sinunod lahat. Wala pa lang Diyos kasi nasunod, kaya wala nagkukonflikta kasi you declare it. You mention it, then it happened. God's plan for salvation. Jesus' mission to seek and save the lost. Ang sabi nga ng Luke 19. Excuse me. Ang sabi nga ng Luke 19, si Jesus ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Hanapin yung nawawala at iligtas ang hindi pa ligtas. Salamat kapatid. Yun po ang isang mission ng Panginoong Isus. Ikaw, huwag mong sayangin yung pribilehyo nandito ka. Nahanap ka din. Pag lumabas ka pa, hindi mo nga talaga naiintindihan. Ibig sabihin, napasok ka lang dito, maling pulungan ang napasok. Pinasukan mo. Maling kapulungan. Ibig sabihin, kung lumabas ka, ibig sabihin, sa tingin mo mali, kaya ka lumabas. Pero kung nandito ka na, i-enjoy mo na yung ministry na ibinikaloob sa iyo ng Panginoon. Pangatlo, yung kadahilanan, the need for disciple to continue Jesus' work. Ano ba nung umakit si Jesus Christ sa langit? Sabi ng mga anghel, sino na ngayon ang magpapatuloy sa paghahayag ng kaligtasan ni wala ka na roon? Sabi ni Jesus, natuloy yung mga anak. Natuloy yung mga tao na nakarinig, naintindihan yung layunin ng Diyos for salvation. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi ni Jesus Christ, mabalan yung mga tao na kahit ako hindi nakita o naniwala. Mabalan kahit hindi mo nakita si Kristo personally. You are here and serving God because you know this is the will of God for you. Kaya nga isang katotohanan ng mga magulang kapatid, maintindihan natin yung kanyang purpose. Ngayon naman po, ano yung ating aplikasyon? Ano ang ating aplikasyon nito? Paano ba tayo mag-respond sa pagkatawag ng ating Panginoon Hesus? Tugol sa pagtawag ni Hesus. Paano tayo tugol? Tinanggap na natin as our Lord and personal Savior si Jesus Christ. Pero gaano ba kabilis yung ating tinatawag na journey of learning, journey of searching, journey of experiencing God's power in my life? Alam mo ba, kung babasahin natin itong Matthew, basahin natin ulit yung Matthew chapter 4, 18 to 22, bago yan, mayroon po yan. Yan. Basahin po natin, tayo po tayong lahat. Kasi may iba natin. Okay po, basahin po natin. Sabay-sabay natin basahin. Nakita namin nakaraan sa kampas sa lawa ng dalawang ministra, si Simon ang tinatawag ni Pedro at ang kanyang ni Santiago. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin mo yung isda ng mga tao. Doon iiniwan nila ang kanilang mananapat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at katingnan niya ng pagpatuloy sa Santiago at pagpatuloy sa Santiago. Sila ay nasa pagkakasama ng mga mama at nag-aayos ng mga tinawag ni sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang pagkain at kanilang ama at sumunod kay Jesus. Maraming salamat mga kapatid. Dito po sa senaryo natin, itong tinawag ng Panginoon Hesus, may mga pamilya, may mga magulang. Nakikita nyo. Pero nakita nila
sa kanilang devotion. Kasi ito yung mga pure Israelites. Pag sinabi natin pure Israelites, nagbabasa yan ng book of Torah, nagbabasa yan ng mga book of prophets, from the book of Moses, yung 5 book, yung Pentateuch book. Ano yun? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. At mga prophet, mga psalm, yung mga awit, nagbabasa yan. Tunay ka na Hudyo, yan ang iyong, kaya nga mayroon silang pinaniwalaan, O Hear, O Israel, the Lord, thy God is one God. Hallelujah, mayroong isang Diyos. Kaya doon sila, at nalalaman nila na parating na ang Bisaya, at ito yung kailang puso inumin, Lord, use me to be your servant, use me, move me as a minister of your word. Kaya mga magulang at kapatid, gusto po natin bigyan ng pansin. Pag ang ating papel dito sa church is okay o hindi lang pag mag-church at okay lang pag hindi pag nakarinig ng salita ng Diyos. May i-release out siya na ibang natin kaysa sa mauna. Kaya nga sabi ng Biblia, may nauna na nahuli at may nahuli na nauna. Because hindi nila nagiging priority ang kanilang mission regarding their own part of Christ. Ang dami sa Diyos, di ba? Nasasaktan ka, bago lang sila, bakit sila, faithful ka ba? Available ka ba? Committed ka ba? Teachable ka ba? Spirit of the Lord. Yung box. Ano yung box? Faithful, available, committed, teachable, spirit-filled. Ito yung dapat na nandito sa church. Kung ikaw wala pa dito at nagtatakot ka at nag-iingit ka, marami kang question, bakit sila nauna? No. Tingnan mo yung katapatan mo. Tingnan mo yung pride mo. Tingnan mo yung ego mo. Ikaw ba'y handa nagpasapit sa kalooban ng Diyos? Nandiyan ka ba sa church for the glory of God? O nandiyan ka sa church for the glory of yourself? Kaya mga magulang at kapatid, pansinin po natin yung respond ng call na natin Panginoon Jesus. Kumusta ba yung pagkatawag sa atin ng Panginoon Jesus? Pangalawa, share the gospel with others. Pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Na-exercise kaya natin ito. Kaya minsan, diba, pag pinasulat tayo ng testimony natin, ang sama-sama pa ng loob. Ang sama-sama pa ng loob po, diba? Ang sama-sama ng loob po, bakit wala pasulat? Yung testimony mo, pag na-familiarize mo yan, yan ang gamitin mong evangelism tools para i-share mo yung buhay mo sa iba, para ang buhay nila na ibabago, katulad ng pagbabago ng buhay mo. Yun po ang purpose na susulat ng 300 words na iyong testimony to identify yourself that you are saved by the blood of Jesus. Kaya nga mga kapatid, huwag niyong masamahin kung ikaw ay tumulong ng iglesia sapagkat ito yung pamaraan para mag-excel ka. Mag-activate niya yung iyong power. I-activate niya yung iyong spiritual mandate. Kaya pag na-surpass mo na yung human weaknesses, you have the right to minister. You have the right to preach the gospel. You have the right to lead the people of God. Pangatlo, transition from old habit to a new life in Jesus Christ. Diba? Memorize natin. Parating mo sinasabi sa inyo, yung 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ, you are a new creation, the old has gone and the new has come. Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw na bago nila, wala nang dating pagkatao, pawang bago lang nagsidating. Ibig sabihin, mayroong changes sa buhay mo. Ito, ang hirap. Kaya nga mayroong mga New Year's resolution, bakit ang tao kasi ay struggle sa buhay ng pagbabago? Bakit? Mayroon tayong niyayakap kasi ayaw natin makawalan. Kasi 5 years mo nang yakap-yakap ito, 10 years mo nang yakap-yakap na ito, ano mangyayari sa akin kung mawala siya? Tapon mo ng mga vices na yan na nagsumisira sa iyong katauhan para ikaw ay hindi magkaroon ng tamang identity in the Lord Jesus Christ. Let go mo yan. Sabi mo sa tabi mo, let go. Pakawalan mo yan. Pinapahirapan ka ng matagal na panahon. Bakit hindi mo kaya
Bitawan. Hirap na hirap ka na. Yak ko pag mamatay ako pag mawala sa akin. No, hindi. Bagos na. Magkaroon ng freedom. Freedom to serve the living God. Pangapat, trust Jesus' guidance. Sabi rito, pagtitiwala sa gabay ni Jesus. Minsan hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon Jesus Buong bibig natin. Kaya nga sabi nga ni Jesus Christ sa Book of Isaiah, di ba? Sabi niya, yung mga taong ito, ang kailang bibig, praise the Lord, but their heart is far away from Him. Di ba? Okay lang, praise the Lord ka, pero hindi yan nakikita sa gawa mo, hindi nakikita sa mga ginagawa. Why? Because your heart is far away from the will of God. Kaya nga mga magulang kong kapatid, itong Proverbs, kinakanta natin, di ba? Kantahin ka natin, sige. Kantahin ka natin. Tayo natin. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not to thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him. Ano sa mula? Direct thy path. Sige, ulitin natin muli. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not to thy own understanding. In all your ways acknowledge Him. Sige, tuloy natin. He will make your path straight. Yan, maganda po yan pag tinignan po natin sa verse ng Bible. Sige, plus mga Gladys, yung Proverbs 3, 5, 6 sa King James. King James Bible po yan. Yung King James, tingnan natin. Kantahin natin. Minsan hindi natin naunawaan. Kumakanta tayo kung hindi natin naiintindihan. Pero bigyan natin ng pansin. Alam mo ba itong Proverbs 3, 5, 6, dinideclare ni Lord na ang ating mga witnesses, ang ating mga karunungan ay hindi yan bahagi ng ating buhay, kundi bahagi yan ng iyong mga desires sa mundo. But if you declare Jesus is your leader, Jesus is your ultimate guide ng buhay mo, then you sing the song according to His purpose. Okay? Sige po, awitin mo natin. Go! Sige po. Sige po, kantahin natin. Bigyan natin ng tono, sige. Bigyan natin ng tono. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not to thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Trust in the Lord. Parang gano'n. Mataas lang yung aking, pero mas mataas kung nakita nyo yung performance ng ating mga youth doon sa G7, yung read Fuentes, yung magbigat yun. Okay. Sige, awitin natin ulit. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not to thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Trust in the Lord with all thine heart. Okay, maraming salamat po. Magkapunod tayo. Bakit po ba kinakanta ito? Alam mo po ba, kung nanamnamin natin yung salita ng Diyos, magkaroon tayo ng magiging overcomer tayo. Masurpass natin yung human weaknesses. Panglima, engage in evangelism and discipleship. Hindi ko lang alam. Last Sunday,
mayroon tayong, di ba? Topic, hindi ko lang alam kung mayroong nagsulat na. Dahil pag nagsulat ka doon, sinulat mo na yung ano mo, ibig sabihin you have desire to be a part of God's mantle. You have desire to be a part of this GCM team. Malabon, nabutas team, na magamit ka ni Lord. Alam mo ba, pag nagsusulat ka at sinulat mo yung salita ng Diyos, mas lalo mong may naintindihan kasi pag tagapakinig ka lang, mawala ka agad. Pero kung nagsulat ka, titignan mo kung tama yung spelling mo, titignan mo kung anong meaning dito. Yun po, kaya kung pinamasulat para ma-enhance natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin, yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Not only that ng pagkatawag, but also God's commission for us na maunamaan natin na nag-commission po si Lord sa buhay natin. Kaya nga, magulang ko kapatid, pag nandito ka sa church, alam mo ba na you are called to engage evangelism and discipleship. Pag hindi mo nakikita yan, at matagal ka na sa church, at sinabi mong marami kang alam, wala ka. Because the real purpose of your life ay hindi mo alam. The purpose of your life na kay Kristo ka is to engage evangelism and discipleship. Kung hindi pa alam ng pamilya mo na ikaw Kristiyano, you must turn on your life. Kaya, because you are the light and soul of the world. Pagtatapos natin, sa Matthew 4:19, highlight in Jesus' invitation, follow Him. Follow me. Ang hirap po sumunod pag ang tao ay hindi ka dapat sundin. Yan po ang pananaw ng mga Pilipino. Di ba? Maliban na lang kung taga-akay ka ng kapwa bulag. Di ba? Bulag, taga-akay ng kapwa bulag sa Jesus Christ. Pag sa mundo, ang bilis, ang dami sumunod. Tingnan mo ngayon. Punta ka sa mundo ngayon. Lahat, magkabilang side, may nakadisplay. Iba't ibang mga manikin. Hindi ka ba natatakot? Na itong mga bagay na ito ay pinapabawal ng Diyos according to the Ten Commandments, di ba? Lahat ng kanto, nakadisplay. Lalabas nila yung mga luma nilang mga laruan. Mga Santo Niño na yan. Dahil nung dumaong raw si Badilan, sinalubong ng mga taga-tundo. May dalang Santo Niño. Mga Espanyol. Kaya yun, pinapuna. Pero, mga inalibukan na isang taong hindi na paghahalikan. Diba? Hindi man lang naisip na ito'y gawa ng kanyang kamay. Gawa ng tao. Hindi man natin pinagsisihan ng mga ganitong paniniwala na sinasabi nito, follow Him. Pag sumunod ka kay Kristo, iwaksin mo na. Di ba? Sabi ng Hebrews chapter 12, 1, di ba? Ano mga burlulis sa katawan mo, sa pagtakbo mo, tanggalin mo na, dahil hindi ka makatakbo ng maayos, hanggang hindi mo tanggalin yung mga nakakabit sa buhay mo. Ano na nakakabit na yan? Iba't ibang paniniwala, iba't ibang mga bagay na binibigyan mo ng pansin na hindi nakikinabang at iyong relasyon sa Panginoong Hesus. Kaya iyon, ang nangyayari, usad pagod ang ating pananampalataya sa Panginoon Hesus. Malapit ang dumating ang Panginoong Hesus. This year, 2025, ang daming kalamitan na mangyayari. According to the iba't ibang mga observation ng mga sa Amerikano lang, iba-iba. May nagiging dugo, yung Pantalan, yung Harbor, at may disyerto sa Saudi Arabia. Bumaha. Hindi nyo alam ang nangyayari sa ating mundo. Nag-evacuate ng mga tao sa disyerto o sa syudad. Ang Saudi Arabia ay nun, bakit siya disyerto? Kasi nga wala kang patak na ulan. Pero binaha na ngayon. Hindi pa natin nakikita yung galaw ng Diyos. Pinapakita na this is the time to understand God's purpose. Kaya naunawaan na ngayon na
Sabi ng iba na ang Biblia ay hindi fairy tale. Hindi ito kwento ng mga barbero. Ang Biblia ay totoo. Mayroon ng mga katotohanan. Yung sinabi ng Sodom at Gomora ay hindi yan fairy tale, kundi yan ay sa katotohanan na maaaring utawin ng Diyos ang bagay o isang lugar sa pamagitan because of their wickedness, because they are not recognize the will of God. Pangalawa, participate in this mission. Alam mo ba? Hindi ka nagtatrabaho ka na pinatalsitin ko yung mission nila. Yung sa mayaman, di ba? Binata. Hindi yung si Engineer Joy, ha? Hindi yung si Engineer, kasi mayaman, eh. Si Engineer Joy, papunta pa lang sa pagyayaman. Kaya, yung binata niya, sabi ni Jesus Christ, Lord, gusto ko sumunod sa'yo na itong bagay ang kulang sa akin. Sundin mo ang commandment. Ang sabi ng binata, Lord, gawa ko na yan. Bata pa lang ako, nagawa ko na. Isa na lang ang kulang sa'yo. Ang sabi niya. Sabi ng Panginoon sa ibinta mo yung kayamanan mo at pabugay sa panuka. Bumalik sa akin. Tanong ko siya. Bakit? Hindi na naunawaan ng misyon. Ano bang ibig sabihin lang ng Panginoong Isus? Gamitin mo, use your money, use your ng kayamanan mo para inibilog ang ibang makakilala mo ka. Ganun lang po kasimple. Kung may kayamanan ka, gamitin mo yung kayamanan. Kung may trabaho ka, gamitin mo yung trabaho mo to extol Christ. To extol Christ in the life of your workplace. Kaya, mga magulang ko kapatid, kailan pa natin ibibigay yung buhay at lakas kung wala ng pagkakataon? Kung huli na ang lahat. Transition to life of purpose. Mayroon pong purpose ang buhay ko. Kaya i-translate na natin. Magkaroon na tayo ng translation. Ibig sabihin, yung pagbabagong anyo ng buhay. Kung dati, tamad kang gumising para sa devotion. Kung dati, wala kang time to pray. Kung dati, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kung dati, hindi ka sumasama sa mga training. This is the time to activate your spiritual performance right now. Hindi yung anyayahan ka pa, pumunta ka lang sa church. Nakikiusap sa church. Pumunta ka na sa church. May pagkain doon. Ang sarap ng niluto ni Sister Dos. Ang sarap ng sabaw. Mayahiya tayo sa Panginoon. Alam natin ang katotohanan. Kaya sabi ni Jesus Christ, if you know the truth shall set you free. Seek and save the lost. That's our ultimate purpose. Para iligtas, hanapin at iligtas yung mga nawawala. Hindi yung nagwawala. Linawin ko na, kasi sa buhay maraming Kristiyan na nagwawala. Yung pinapahanap lang natin dito yung mga nawawala para iligtas. Hindi yung nagwawala. Kasi maraming Kristiyan na nagwawala. Hindi enjoy yung tinatawag way of the world. Diba? Lagi-laging tandaan itong ating pagtatapos. Hindi din natin, sumunod ba tayo sa Kanya? Nag-participate ba tayo sa mission? Purihin ng Diyos kung tayo ay seryoso sa ating pag-aaral, second and fourth sa ating transition to life of purpose. Diba? Hindi ka na nahirapan kasi naunawaan mo na, sinusulat mo na yung testimony mo kasi gusto mong mapamilya yung patutuo mo. Kasi kung naging pamilya na yung patutuo mo, kung paano ka naligtas, kung paano ka binago ng Diyos, kung sino nagbahagi sa'yo, sino yung spiritual father mo, doon ka magkakaroon ng idea na mabilis lang palang mapahagi sa salita ng Diyos because naging pamilya mo ito kasi sinusulat mo, binigyan din mo ito sa buhay mo. Yung kaklase mo, hindi ka na nagiging totoo. Kasi alam nila na ikaw ay isang Christian, mayroong prinsipyo na pinaniwalaan. Transition of life, seek and save the lost. Yan ang nakapurpose natin. Itong apat na ito, sa ating pagtatapos, tingnan dyan kung saan ka. Nandyan ka na ba sa follow him? Sinusunod mo. Pag sinabi kasi follow him, mayroon ka ng indicators of your life as a Christian. Alam ni Gladys yan, kung gusto nyo malaman, alam ni Gladys yan, may indicators, nagdi-devotion ka na.
Nagbabasa ka na ng Bible, nagpipray ka na, nagtatahids ka na, because you know all of this is indicators of your spiritual growth. Participate in His mission. Pastor, sama ko dyan. Mabil, kapatid dito, sama ako. Gusto kong i-apprentice mo ako. Maglilid ka ba? Magsishare ka ba ng gospel? Gusto ko yung malaman. Diba? Excited ka because this is our goal as a Christian. Second Severus, ang hirap. Mahirap magkaroon ng Bible study o mahirap hanggat hindi natin na-surpass yung human weaknesses. Ako, sabi ko, Lord, tulungan mo po ako na maranasan natin na hindi kumain at manalangin. 40 days and 40 nights. Preparation for the ministry. Tayo alam, pinasulat lang ng testimony. Ang dami pa natin reklamo, di ba? Wala naman yung pastor, napasulat mo yung lesson na yan. Pero, hindi namin magagawa yung gusto namin gawin. Sabi, God is calling you to do this. But not nasa iyo. Tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Panginoon, maraming salamat. Salamat po, Diyos, sa isang pagkakataon na kami ay binigyan mo, Panginoon, ng isang bagong idea, Lord, upang